Ang tatlong batas ng buhay sa ibabaw ng kahoy na pitcha pool. Ang buhay ay madalas ihalintulad sa iba't ibang laro, ngunit para sa mga Pilipino walang mas hihigit pa sa aral na makukuha sa ibabaw ng makinis at may pulbong kahoy ng pitcha pool. Sa unang tingin, mukha lamang itong simpleng libangan sa kanto o sa tapat ng sari-sari store. Ngunit kung susuriing mabuti, ang bawat pitik, bawat diskarte at bawat sargo ay sumasalamin sa tatlong mahahalagang batas ng buhay. Stay humble, stay calm at stay dangerous. Isa. Stay calm, ang susi sa tamang pitik. Sa larong pitcha pool, ang emosyon ng madalas na kalaban, hindi ang kalaro. Kung ikaw ay nagmamadali o nadadala ng emosyon dahil sa kantsaw ng mga miron, siguradong sasablay ang iyong pitcha. Not every situation deserves your reaction. Kapag nabuliyaso ang unang tira, ang isang mahusay na manlalaro ay humihinga ng malalim at nananatiling kalmado. Ang kalmadong isip ay nakakakita ng mas magandang anggulo at tamang puwersa na kailangan upang maipasok ang pitcha sa butas. Sa buhay at sa pitcha pool, ang kapayapaan ng isip ang nagdadala sa atin sa mas tamang desisyon. Dalawa. Stay humble. Walang puwang ang yabang sa makinis na kahoy. Minsan, kapag sunod-sunod ang pasok ng pitcha, madali tayong makampante at magmayabang. Ngunit sa pitcha pool, isang maling tansya mo lang, pwedeng magbago ang takbo ng laro. No matter how much you achieve, always remember there is more to learn. Ang pagiging mapagpakumbaba ay ang pagkilala na palaging may puwang para matuto, maging sa pag-aaral ng talbog ng kahoy o sa pagbasa ng diskarte ng kalaban. Ang manlalarong nananatiling nakatapak sa lupa ang siyang lalong rinerespeto, nanalo man o natalo. Tatlo. Stay dangerous. Huwag makontento sa pwede na. Ang pagiging dangerous ay hindi nangangahulugang manakit, kundi ang patuloy na pag-asinta sa kahusayan. Keep improving. Keep growing. And never become comfortable with being average. Sa pitcha pool, hindi sapat na marunong ka lang pumitik. Kailangan mong pag-aralan ng mga combination shots at defense. Huwag kang makontento sa larong pwede na. Ang tunay na lakas ng isang manlalaro ay ang kakayahan niyang gumawa ng mga pambihirang tira habang pinapanatili ang disiplina sa kanyang sarili. Ang puwersa ng disiplina. Sa huli, ang pitcha pool ay hindi lang tungkol sa kung sino ang unang makakaubos ng pitcha. Ito ay patunay na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagiging magaling habang kontrolado mo ang iyong sarili. Kaya sa susunod na hahawak ka ng tako at titingin sa ibabaw ng kahoy na mesa, tandaan mo ang tatlong batas na ito. Pitik lang ng kalmado. Maglaro ng may pagpapakumbaba at palaging mag-iwan ng galing at husay na rerespetuhin ng lahat. Kung natapos mong panoorin ang video na ito, pwede bang diinan mo naman ang daliri mo ang like at comment na rin kung nagugustuhan mo ang mga ganitong content para magpatuloy pa ako sa ganitong mga gawain. Salamat at nagustuhan nyo ito.